Na ikinagulat natin ito. Pero ito'y higit pa sa away ng mag-asawa. Hindi na ito tungkol sa away lang ng mag-asawa. Kung hindi, ang tanong dito, may pera ba o wala? Saan nakuha yon? Bakit ganun kalaki? Doon natin dapat ituon ang ating pag-iimbestiga. Kasi bilang kawani ng gobyerno o bilang opisyal ng gobyerno, mahalaga na ang mga bagay-bagay na yan ay mapapatunayan. So ma'am, there is necessity talaga to conduct Senate inquiry kasi nag-file ho na reso si Senator Tito Soto. Suportado ko yung resolusyon ni Senator Tito Soto, hindi ano pa man, dahil ang kaso na ito ay plunder kung sakasakali. Dahil hindi lamang 1 milyon o 10 milyon, 100 milyon ang pinag-uusapan. Kahit nasabihin nila, away mag-asawa yan. Totoo, away mag-asawa, pero higit pa dyan ito. Away ito ng ating estado sa mga nangungurakot o mga hindi tamang pamamaraan ng pagpapatakbo ng iyong opisina. Ma'am, pwede ba yung maka-affect yung credibility ng 2016 elections? Siyempre lahat ng mga nasa COMELEC dapat mapagkakatiwalaan kasi nga sensitibo ang proseso ng ating demokrasya. Para sa akin, walang question, panalo ang ating Pangulo dahil napakalayo ng agwat namin. Mabuti na lang ganon. Kaya para sa akin, wala akong personal ditong makukuha sapagkat ako'y nag-concede, maaga pa lang ang ating Pangulo, di hamak na nanalo. Pero maraming mga ibang pwesto ang maaaring ma-question dahil mas dikit ang laban. Tulad ng Vice President mo? Hindi lamang doon, kundi sa mga iba't ibang mga posisyon. Alalahanin natin, hindi lamang national ang posisyon dito, pati sa iba't ibang mga probinsya. Yun ang maaaring magkaroon ng pagdududa. Pero inuulit ko, para dun sa mga nagsasabi na baka politika ito, ako wala akong question. Hands down, panalo si Pangulong Duterte. Pero dun sa ibang dikit ang laban, baka doon magkaroon ng implikasyon. So ma'am, dahil nga sinasabi may unexplained wealth si Chairman Bautista, yung integrity na nakalipas na election malalagay talaga sa alanganin. Hindi para sa akin sabihin yon, kaya nga importante na imbestigahan natin ito. Kasi hindi naman din natin pwedeng husgahan agad na hindi nakikita ang mga ebidensya. Pero malinaw na malinaw, kung mga passbook yan, nasa pangalan ng isang tao, ano pa bang hihingin yung ebidensya? Magkano lang ba ang sweldo ng COMELEC Commissioner? So, yun yung mga bagay na pwede nating matanong. At isa pa, may mga nagka-question, paano niya nakuha yung mga ebidensya niya? Hindi na yun yung issue Ang issue, mapapagkatiwalaan ba natin ang isang opisyal ng gobyerno? Doon natin dapat ituon ang ating pag-iimbestiga. Ma'am, hindi kayo satisfied dun sa explanation ni Chairman Bautista? Kasi kanina nag-ground siya Lahat yon flat denial, wala daw siyang hinabas na anumang wealth, walang irregularity, kung ano man kung nasa sangkot man yung 2016. Well, ang tanong lang doon ay patunayan mo na hindi sa'yo yung mga pera na yan. Kasi may mga passbook doon. Kung mapapatunayan na hindi kanya yun, hindi. Malakas ang kaso niya. Kaya lang, kung mapapatunayan, parang wala naman niya siyang katatayuan doon. Does this cast doubts on other COMELEC officials? Ang issue ngayon ay yung chairman muna. Pero sabi ko nga, sa lahat ng posisyon ng gobyerno, mabuti nagmamasid tayo. Tingnan natin kung ano pa ang maaaring apektado. Yung potentially impeachable offense kayo? Absolutely. Yan ay impeachable offense pag plunder na pinag-uusapan natin. At hindi lamang yon, question dun sa credibilidad. Pero inuulit ko, dun sa mga nagsasabing away mag-asawa, hindi lang ito away mag-asawa. Meron tong implikasyon sa panunungkulan ng isang opisyal ng gobyerno. You're calling for a lifestyle check on high COMELEC officials? Well, dapat naman periodically ginagawa yan. So, mismo na rin ang ating administrasyon na nagsabi na dapat may mga ganon. Ang DOJ mismo nagsabi na ngayon magpa-file siya ng kaso. Kasama yon, di ba? Paano mo mapapatunayan kung totoo nga yung mga aligasyon. Pero, suportado ko si Senator Tito Soto at ako'y umaasa na si Senator Richard Gordon bilang chairman ng Committee on Justice or Blue Ribbon na mag-iimbestiga nito ay sana maumpisahan sa lalong madaling panahon. Ma'am, paano yun? Budget season kasi
So, dapat i-prioritize pa rin siya given the importance of the issue. Well, ang ibig sabihin lang noon, mas haba ang pasok namin. Kailangan naman talaga yan, importante yung budget talaga masuri. Pero ang budget naman ay nag-uumpisa sa Kongreso. So ngayon na nire-repaso natin ang budget, marami namang mga ibang hearing, nakakalungkot lang na sabay-sabay ito. Yung sa pagdating sa customs. Alam mo, talagang explosive. Pagdating sa customs, pagdating sa COMELEC, at iba't ibang mga issue pa. Ma'am, yung timing, kasi may incoming barangay SK election, so pwede may maapektuhan yung preparation, considering yung controversy against the COMELEC chairman. Oo, at kung ako naman ang mga opisyal din ng barangay, gusto ko naman masigurado na yung mga nakaupo sa COMELEC, mapapagkatiwalaan natin. Ma'am, what's the outlook on the emergency powers? Ang dinig ko may iibon na nagkwento. Mukhang magiging priority na raw ito. Priority na sa Senate at priority din sa Congress. Apparently, ha? So, paki-verify sa iba kasi hindi naman ako official dito sa Senado. Pero, pati yung, 1,000 days of a child's life, priority na rin dito sa Senado. So, di ba- Nag-plug pa ng... Yung counterpart bill sa House ng e-powers. Yeah. Iba yung kanila ha, yung version nila land transport lang. Yung atin mas komprehensibo. Pero syempre pagdating ng bicameral, kailangan tayo gumawa ng compromise. Basta ako, ito lang ang gusto ko. Mas solusyonan ang problema ng traffic, ang programa ng gobyerno pagdating sa build ay sana maumpisahan na at makakatulong ang emergency powers para hindi masyado magkaroon ng mga legal entanglements. So, ma'am, kung kasama na sa priority, ma-approve na yan before the year ends, kasi yun ang target na yun na sa priority. Nakita naman natin pag nasa priority, lightning speed. So, syempre malaking bagay na kaalyado mo ang Senate President at yung Majority Leader para mas nagkakaroon ng schedule for interpellation. Ma'am, sorry, muli ko lang. Ma'am, dahil impeachable offense siya, hindi ba maapektuhan na mag-hearing yung Senate? Ang pagkakaalam ko, dati din yata sa impeachment case ni Pangulong Erap, nag-una muna yata yung investigation sa Senate. Wala pa naman impeachment. Wala namang pumipigil na mag-file ng kaso kahit na nagkaroon na ng pagdinig sa Senado. Pero para sa akin nga, mas hinihikayat ko pa ng isang bagay may magkaroon ng pagdinig para hindi naiipit ang impormasyon pag may politika. Kasi syempre, pag yan naging impeachment case na, hindi na mailalabas lahat ng mga impormasyon kung hindi didinig yung impeachment case. Pero at least ito, madidinig na natin, wala namang pumipigil, hindi naman yan magiging unacceptable as evidence porket na nadinig na natin sa Senado. Ma'am, pwedeng balikan lang yung emergency powers? Talaga natatraffic ka na. Anong provisions, conflicting provisions there that you will stand on? That you will insist on? Which provisions? Ako siguro yung pagsisiguro na mawala muna yung mga TRO sa lower courts, yung pagkakaroon ng funding para sa settlement ng mga informal settlers kasi mahirap naman yung mga right-of-way issues kung hindi naman natin malalagay sa tamang lugar yung ating mga kababayan at saka siguro na magkaroon talaga ng coordinating body at pag-isahin ang mga batas dun sa local government sa isang traffic czar. Kasi mahirap naman na yung batas sa Quezon City, iba sa Makati, pagdating sa traffic. Di bali wala din yung ano. At saka, I'll insist also on transparency. Ibig sabihin, hindi naman porket na may emergency powers, hindi na natin mabubusisi ang mga dokumento. So will that involve overhauling the land registration? Of course, yung mga LTO kasi they also, and LTFRB, they need to be able to rationalize also na kung sino bibigyan nila ng franchises kasi sa dami na rin ng mga problema sa traffic,
kailangan din kasama sila doon. Ma'am, paano yan? It's supposed to run for 3 years, but it's already 2018 next year. So, will you move the period to 2022? Well, as long as it's the term of the president, I don't mind actually giving it with periodic review. Yun naman ang ano natin dito ay matapos kaagad yung ating mga proyekto na hindi na naantala kasi papasok tayo sa trabaho, pagdating natin, pagod na tayo. So kung i-approve yun, ang implementation within the third administration na Yes, because it only grants emergency powers to the current president. Trustee Red, what's the status of that? Well, the FOI is still a bill that's pending in the Senate and in the House. We're pushing for it. It's not a priority measure right now for the Senate, but I hope that it will be included as well. Right, thank you guys. isama itong sa emergency power. Yung pala, dinig ko lang kanina, kaya paki-verify. Mga kwentong kutsero lang yun. Thank you, ma'am. Sige, thank you. Ano ba sa tingin nyo? Di ba? Beyond marital, di ba? Yes, ma'am.